ngayon. Meron kasi ngayong news na kung saan sinabi ng Supreme Court. Balita na lang natin kahit wag na nating i-play. May balita kasi ngayon, eto legit naman po ito na sinasabi ng Supreme Court na pinagtiba yung decision nila. Di ba nagkaroon ng decision na sinasabing yung ginawa ng Kamara medyo sumablay, di ba? Doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. So sumablay yun. So pinagagawa sila ngayon ng para bagang gumawa yung Congress o nag-file ng motion, MR, para sabihin na, uy, tama naman yung ginawa namin, blah, 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 ganito, and it is legal. Actually, alam ko, pati yung ibang mga senators, I'm not sure. Pero yun ang gusto. Para bagang antayin ng mag-final decision ang Supreme Court regarding this motion. Kasi ano yan it's part of due process, yung motion, yung MR. Kaya nga tingnan nyo, ito yung sample ko sa inyo nung MR. Di ba yung kapon diniscuss natin yung kay Topacio? Nag-MR pa yung kampo ni Revilla, nag-issue na ng warrant. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Gumawa sila ng another step even if there is a MR, which is the warrant. Dito, makikita mo, hindi tinuloy yung impeachment kasi, wait lang, may motion 'di ba? May problema. I mean, merong pang appeal, merong pang gusto. So, pag may motion, tigil muna. Any action of the court or anything should stop. Kasi may motion. That's the idea. That's the due process, yung motion. Although this is not a court against sabihin na natin crimes, pero ito po impeachment. Pero ganun po yung prinsipyo. Once may motion, medyo muna tayo, stop muna, wag munang itutuloy, antay natin yung talagang final decision nung kung saan pinasa yung motion. And this particular case is a Supreme Court. At ayan na nga, malinaw sinabi ng Supreme Court na pinagtibay niya yung unang desisyon that there were violation hindi naman violation, parang hindi nasunod na protocol pagdating sa pagpasa ng impeachment from the House going to the Senate. So pinagtibay yun ngayon ng Supreme Court. Okay, dahil dyan, palakpakan. Siguro naman yung mga illegal illuminaries. Gawin na natin illegal. Kasi natawag nilang legal luminaries. O, sige, gawin na lang natin legal illuminaries. Yeah. Ay nako. Anyway, nakakatawa lang talaga. Nakakatawa lang po dahil ngayon, obvious na. It's really, really clear that the Congress, diba, is somehow yung kanilang authority ay inabuse doon sa pagpasa ng impeachment. Diyan, mapapatunayan mo yung mga haka-haka dati na talagang gusto nilang matanggal o yun ang kagad ng unang misyon ni Romualdez na matanggal sa posisyon at hindi na makatakbo sa 2028. Remember that's the idea of the impeachment Hindi na talaga patakbuhin sa 2028 itong si VP Sara. Lugpuin. As in, lahat lahat ng anything. Lahat ng sa tingin nila ay hindi makakasuporta. Lahat ng sa tingin nila na makakasuporta kay VP Sara Duterte, tatanggalin, pipilayin. Lahat po yan. Actually, napagtanto ko nga Alam naman po natin, one of the vote-rich na city ay ang Cavite. Alam natin na pro Duterte itong si Revilla. So sa 2028, malamang ang de-declare ng Cavite is, di ba? I mean, even if ang mga taga Cavite gusto talaga kay VP Sara Duterte, pero kasi yung makinarya, yun yung pinipigilan yung makinarya. Kailangan yan sa polls, during the election, yung legwork ika nga.
alam nila na vote-rich city ang Cavite. So, pinilayan nila si Revilla. Ngayon, sino ba ang tatakbong di umano? Yung mahilig umepal at magsabing, ako ay handang ayusin ng ako ay alam kong gagawin sa Pilipinas. Sino ba yung ganun? Di ba, mga Rimulya? Diyan makikita mo talaga yung kaso ni Senator Bong Revilla. Talagang ano lang ito. Masasabi mo talagang politika. Kaya bantayan natin yan. Anyway, sinasabi ko kaganina na bakit ang presidente tila tawa ng tawa kahit palala na ng palala ang krimen sa Pilipinas. Alam nyo, this is so sad. Actually, every time may nakakausap akong pinklawan, meron ng mga nakakausap na pinklawan na hindi kami nag-aaway ng mga pinklawan kung kakilala. Yung ayaw kay Duterte. Pinapaliwanag ko sa kanila kung bakit. Kasi sa kanila parang masyadong radikal yung approach ni Pangulong Duterte pagdating sa droga. Yun lang naman ang pinakareklamo nila eh. Yung masyadong radikal, bakit daw pinapapatay, yung mga ganyang eksena. Hanggang pinapaliwanag ko sa kanila yung mga nangyayari sa Pilipinas. Yung sabi ko, ang Pilipinas, hindi natin pwedeng magkaroon ng presidenteng ngingiti-ngiti, kakaway-kaway, kung ano-anong ginagawa. Ang kailangan natin yung talagang siga. Kailangan natin yung talagang, kasi grabe na ho, pasaway ho ang Pilipino. Tayo ho, isa siguro sa pinakapasaway ng mga nationality. Oo, sumusunod yung iba, pero marami pa rin talagang pasaway sa Pilipinas. Pumunta ka na lang sa kalsada, napakaraming pasaway dyan. Yeah? Kita mo nang walang babaan, bababa pa rin. Walang tawiran, tatawid pa rin. Talagang pasaway ang mga Pilipino. Ito nga recently, papakita ko sa inyo, yung lumalalang krimen sa Pilipinas. Ito mantakin mo, may daladalang kutsilyo sa airport. Nung siya ay pinuna, bakit kami kutsilyo sa bag? Binunot yung kutsilyo. Sabi ko, ano kaya ang natira nitong mamang to? Bakit ganun? Kasi airport yan. Ba't ka magdadala ng kutsilyo? Di ba? Airport yan may ba't dala-dala kang kutsilyo? Tapos hindi lang yun. Nung kinukuha na, yung pinalalabas sa'yo, gagamitan mo ng iyong pagiging bayolente. Ganito na nangyayari sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ito mga papakita ko sa inyo dahil sa pangangailangan nila na masustentuhan ng droga nila. Remember, that's the problem of drugs. Ang drugs po kasi, hindi yan yung halimbawa lang, isang kutsarita lang ginagamit mo sa isang linggo. Next week, isang kutsarita na naman na shabu gagamitin mo. Hindi ganun. Progressive yan. Kasi nga, nawawala na yung amats ewan ko, yun ang kwento sa akin At saka binigyan kami dati ni Pangulong Duterte niya ng pag-aaral tungkol sa droga. Nabasa ko doon. Talagang progressive. Kailangan, from time to time, magdagdag para yung tama. Kasi pagka hindi ka nagdagdag, yung tama nawawala na. Dahil doon, magastos nga naman. At dahil sa magastos, dahil nga sa wala ka ng trabaho, dahil addict ka, kailangan mo nang gumawa ng mga crimes, di ba? Hindi ko alam kung itong mga susunod na ipapakita ko sa inyo ay dahil sa droga. Pero gayon pa man, yan ang isang bagay na napabayaan sa Pilipinas. Ang droga, ang laban sa droga. Dahil nga, pinuna nila ng pinuna, yung kay Pangulong Duterte, kesyo ganito, kesyo ganire, di ba? Pinuna nila ng pinuna. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming king.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala